Hi, hello mga bakla! For today's video ay ipapakita ko nga sa inyo kung anong update na sa pinapagawa naming bahay. Ngayong araw nga ipapakita ko sa inyo kung ano na yung update sa pinapagawa naming bahay. So dito sa video na to is napalagyan na namin siya ng bubong. Yes po, long span po yung ginamit namin and bakal na rin po yung pinakabit namin sa yero. Pumunta nga kami dito para bisitahin namin ni Josawa kung ano bang itsura dito sa loob. Hindi pa nga namin naalis dito yung mga pinagputulan ng puno kasi binawasan yung punong mangga sa gilid namin dahil nga masasagi ng yero. Dito nga tinatanong ako ni asawa kung ano ba yung gusto kong ipalagay na lababo, kung ano bang style. Kasi dati nababanggit ko sa kanya na gusto ko nga ay merong bar counter yung aming kusina. Syempre para doon na rin yung aming magiging dining table. Napansin nga rin namin dito na parang mataas yung space pa kapag nagpakisame kami. Kaya parang pinaplano namin na magpalagay ng attic. Para nga sana doon ilalagay yung mga gamit namin na hindi na nagagamit. And yung mga stock ko rin ng aking printing business. At nung araw na nga din na yan ay hinakot na rin namin yung mga sanga ng mangga. Pero hindi ko na na-video kasi nalubat na yung aking cellphone. Noong kumuha nga kami ng bagong motor, akala ko mahihirapan na kami na ipatuloy yung bahay. Pero God has been so good to us na talagang binibless niya kami para maipatuloy na yung aming bahay. Kaya super thankful talaga ako sa araw-araw na blessings at hindi rin naman talaga namin sinasayang yung mga pagkakataon na nagkakaroon kami ng budget. Binibili agad namin ng mga materyales para sa bahay kasi ito naman talaga yung aming number 1 priority sa ngayon. Nagpa-deliver na nga ako ng mga hollow blocks ng semento para nga dito sa lababo and sa flooring na rin. Kung sino nga yung nag-umpisa na gumawa dito sa amin, siya na rin yung lagi kong kinukuha kapag ipapatuloy ko na yung bahay. Ayoko na rin kasing ipagalaw sa iba kasi siya naman talaga yung nakakaalam kung ano ba yung plano ko dito sa bahay. Bali dito is nakapaghukay na rin sila ng Poso Negro. Okay na rin yung Poso Negro at yung CR meron na rin siyang butas. Meron pa nga ako ditong malaking space sa likod na balak ko nga gawing dirty kitchen. Eto na nga yung mga sumunod na araw. Nafa-flooring ko na rin yung aming kwarto, pati na rin yung CR. Bali, pinaroff ko nga lang siya kasi malay mo in the future ay mapatiles namin. Sana nga no, in the future. Pina-flooring ko na rin pala tong CR namin kasi nga kailangan ko tong picturean para maibigay ko sa RHU para sa libreng bowl. Kasi po may libreng bowl dun sa may RHU. Sayang din naman kasi diba? Para hindi na kami kagastos. At ito naman yung mga sumunod na araw. Napa-flooring ko na rin yung sala. Napalagyan na rin namin ng lababo. Ayan, meron pa natirang 4 na semento para sa palitada ng pader. Bale, ito na siya. Maliit lang yung kusina namin. Maliit lang yung space. Saktong-sakto lang sa aming 3. Yung CR namin, nalagay na rin yung bowl. And dito yung dalawang side ng pader na palitadahan na rin siya. Rough lang dun yung palitada sa pader namin kasi kukulangin na yung semento. Ito naman na yung mga time na nakapag-decide na kaming maglilinis kami ni asawa dito sa aming bahay. Yes po, maglilinis na kami. Ito na yung pinakamasayang part pero nakakapagod. Namili na ako nung brush na may hawakan para mapabilis yung pagbabrush namin dito kasi ang kapal nung alikabok. Syempre yung mga naiwan-iwan na semento. Si asawa na nga muna yung pinagbrush ko kapag pagod na siya. Ako naman. Pinala-pala na nga rin ni Papa yung sahig niyan kasi nga sobrang rough niya. Meron siyang mga nakaumbok-umbok na mga semento at bato. Naka-timelapse lang yan. Akala mo talaga mabilis pero inabot din kami ng ilang oras dyan. Lalo na ako kasi kinalinis-linis ko pa talaga siya. Nagmap pa rin ako dyan
para mabilis matuyo yung sahig kasi nga binuhos-buhusan namin siya ng tubig. Nung mga time na nga nito is nagpaalam na si asawa sa akin na matutulog na siya kasi nga galing pa siya ng panggabi. Pero bumalik siya kasi kakain daw muna siya. Dito na nga rin siya kumain, sabi ko, para may kasama ako. At dyan nga kitang-kita nyo dyan ay yung anak ko lang gugulo. Gusto niya rin mag-brush-brush sa CR. Ang ginagawa ko naman na dito, nandito na ako sa may likod, pinapatag ko na yung lupa para malagyan ko ng mga graba. Yung natira naming graba, tinambak ko dyan. Ako na rin nagpala-pala at nagbuhat. Kaya ngayon ay sobrang sakit ng balakang ko talaga as in. Pero okay lang kasi worth it naman nung natapos na. So, ayun lang muna for today. Salamat po sa panonood.